Tatlong babae na umano'y illegal recruiter ang arestado sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group. Nakuha po sa kanila ang isang ledger na may nakasulat na 500 pangalan ng mga hinihinalang na biktima nila. Tumutok dyan si Ian Cruz. Makikita sa surveillance video ang lalaki habang nagsusulat sa isang form na kabilang umano sa mga requirement papunta ng Japan. Ang babaeng ito naman na mula raw sa isang recruitment agency, tila tinutulungan ang aplikante. Sa sumunod na video, makikita ang inaresto ng mga operatibe ng CIDG, Anti-Transnational Crime Unit ang babae at isa pa niyang kasamahan na kinilalang sina Luz Baroga at Gloria Sanchez. Sa ikinasang follow-up operation naman, nadakip ang kasabwat nilang si Glenda Appleby. Kwento ng isa pang biktimang si Ercilio Arañas. Sa internet daw niya nakita ang pag-aalok ng mga suspect na magtrabaho sa isang farm sa Japan. 18 po sir, binenta ko po yung motor ko para po dun. Dahil inabot na ng 3 buwan ang kanyang aplikasyon, lumapit na si Arañas sa POEA. Dito raw niya nadiskubreng pekeng recruiter pala ang mga kausap niya. Mismo ang POEA raw ang nagtimbre sa CIDG kaya na-entrap ang 3 suspect. Hindi ako kasali dyan dahil ako'y aplikante lang din po at kinuha ako nilang assistant. Hindi po ako kasali dyan sa transaksyon nila ngayon. Hindi po sir, kasi wala din po naman akong alam dyan sir na ganyan ang patutunguhan ng ginagawa po nila sir. Isang ledger ang nakuha mula sa mga suspect. Tinataya ang mga biktima rin ng illegal recruitment ang nasa 500 pangalang nakasulat dito. Maharap sa reklamong estafa at paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipino Act ang mga inaresto. Paalala ng mga otoridad. I-check muna ho nila sa POEA kung yung opisina na a-applyan nila at yung mga tao rehistrado talaga sa POEA. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.